pare-parehas ang punto, so hindi pa natin alam kung paano ba ang magiging laban doon. Pero ito ang sigurado, malalaman natin kung ano ang magiging destino ng laban na ito as it is still going to be the same sides for the Ling ulit final yan. game. Ling. And Omega still on blue. Ling ulit. Sige na boss, huwag ka na mahiya. Gumana naman yung game to, di ba? Oo nga. Bakit pa natin iiba? Grabe, no? For 3 games, same sides, same bans, same slots. As in, exact same. You know, Yung may sistema eh. alam mo, I feel like this is also like a statement galing kay Coach Panda. Sila na ang Na parang, nagatot. alam nyo guys, madalas pinipili yung blue. Pero ito, napapagana namin yung red ngayon. Pwede siya. It's somewhat of a viable option. Pero that's the change that you guys were looking for. It's not the Ling, it's a Gatot Kacha. Sa tingin ko, no, may mga ibang coaches na rin na prefer ang red side ngayon, especially with the changes to certain power picks such as the Roger. Humina na yung mga ibang power picks sa blue side. Kaya naman during this time, kung saan masasabi natin na in terms of statistics, ay lamang pa rin ang blue side, may mas palag na ngayon ang red, especially if may plano kayo papasok ng laban na to. Pero ngayon, nakinuha na yung madalas na first rotation pick na Gatot. Aagawin kaya nila yung Ling? Yun ang tanong. Tingin ko Edith Ling good options, or if not, pwede na silang mag-Arlot. Kanina pag ginagamit yun ni Nibor. But yeah, the Moskov is still open. So this opens up the possibility for OMG to still pick that Ling. Na kanina pa gumagana, even in game number 1, even though they lost, naging maganda yung performance coming from Andoryu when he chose that Ling. And even if sabihin natin na itong Chakno pick-up na to na Gatot Kacha ay most likely mapupunta sa room, hindi rin malayo na pwede tayong makita ng XP lane na na Gatot dahil gumagana din naman. And again, the Lunox and the Ling kinuha na naman at panigurado kay Big J na naman ang Lunox na. Gold ulit yung Lunox na to, but this is an adjustment coming from RSG Philippines. Kanina pa natin pinag-uusapan, unang series pa lang, and even noong mga nakaraang linggo, kung paanong nagiging crucial and vital yung jungling speed. And I think when we talk about jungling speed right now, if not Nolan, Julian yung off the top of my head na naisip kong pinakamabilis mag-clear ng jungle. So, ito yung response ng RSG Philippines to take this Julian. And I like this Julian pick. Yes, napahina ang upgraded scythe ng isang Julian, pero mabilis pa rin naman ang kanyang pag-clear ng sa jungle, mainly because ang karamihan ng damage na nakukuha niya ay galing sa kanyang mga enhanced na basic attack. At karamihan din sa mga ginagamit ni Chakno na nilagay niya dito sa Season 14 ay yung Gatot Kacha. It is a 50% win rate type of hero, pero yung assist niya almost at 8 per game. And you can also take note of the kill participation. Malaki ang kanyang naiaambag in terms of how he would be able to sustain all of that damage or maybe set up for his teammates para makuha nila yung panalo. And just like what I mentioned a while ago, I feel like Edith is gonna be, a good contest dito para sa parehas na teams. Pwede gamitin ni Ryota, pwede rin namang gamitin ni Light on the other side kasi yun yung hindi pa natin napapansin as of the moment. Mukhang nilalabas na mga tropa dito for the side of RSG. Pero kaya ang ilalabas ni Coach Panda bilang ang last ban ng araw na to para sa, again, this is already the last game of this best of 3 series. Kaya naman tinanggal na yung Edith. Yeah, kanina din, the performance of the Edith coming from Ryota, very consistent. Now for OMG, pwede silang mag-ban ng either Aurora or Vexana just so that may ipit lalo itong si Aqua in terms of the mid lane heroes. And para wala din pang kopya sa Avatar of the Guardian, if ever. The Valentina, definitely one of the comfort picks din talaga ni Aqua. Nakita natin yung stats niya kanina, isa sa mga most played niya ang pick na to. And I do feel like yung Valentina ni Aqua ay underrated, kasi when you look at yung mga mid laners natin dito sa MPL Philippines, parang pag Valentina, usually you see Super Prince, Yue. And for Aqua kasi, ang masasabi ko naging signature pick niya dati would be the Kagura, na medyo bumabalik naman sa meta, pero hindi na gaano na kasing lupit na dati. Yeah, iba na din talaga, no? And kapag mid lane ngayon, ang lagi kong naiisip ay fast clear. Parang yun lagi yung nagiging tendency ng mid lane heroes right now. Kasi gusto mo, ma-clear mo agad yung mid lane mo, maka-rotate ka agad dun sa side lanes mo. Kaya nga bumabalik yung mga likes of the Theramis na I think is one of Aqua's best heroes if we're talking about best heroes. Tsaka napakagandang pick din ito, especially you're up against a Lunox na sabihin na natin 4 to 5 seconds ang burst niya kapag light tas dark. And kapag Faramis ka, there is a big chance na maliligtas mo ang iyong mga teammates for a Ruby DD combo. But let's take note, okay din para sa Omega na dikit-dikit sila with the Faramis ultimate dahil nakagatot Kacha ang side ng Omega. And since nakagatot na to, pwede pang maglilia si Okir.
So, Okir Lilia or Okir Aurora, I think yun yung dalawang heroes na naisip ko for him right now. For Ryota, pwede siyang Yeah, Lilia nga. Eto, alam mo ba, once pa lang natatalo yan, yung Lilia Gatot ng OMG. Ay, tapos F-no pa ata yung kalaban nila nun. Was it? Yeah. Napakahirap talaga. At this time, the Grok, pakiramdam ko mapupunta ito sa kamay ni Ryota. No? This will be a XP lane Grok. Kunta na medyo nauuso na rin. In terms of the matchup sa Arlot, medyo dead matchup ito para sa Arlot. Hindi mo mawasiwas, hindi mo rin mapapatay, pero hindi ka rin naman niya mapapatay. So parang, It's a tie. It's a tie. Ano lang kayo, clear lang. For Rome, tingin ko pwede pang Tig, open si Tig. Yeah. Tig. Wala nang Chu. Yeah, Tig na lang yun. Tig or Minotaur. Tig, Kaja. Oh! Rome Parang Khalid Rome. ba ito? Ayun oo! nga! Rome Khalid nga! Maraming nagsasabi, maraming bumubulong. Ano ba ang bulong? Ang bulong sa Rome Khalid ay napakasakit daw nito sa ulo ng jungler ng level 1 pa lamang. At the moment na mag-hit ng level 2, kahit gaano kadugo ang isang Rome Khalid, ay pwede lamang siyang mag-quick sand guard para bumalik sa pagro-roam. Bali, ang taas ng uptime nito ng early game pa lamang. Baka sila, Raging Sandstorm Rar. Oh Kasi my Raging. Oo, tama naman. Sige na nga. Ibibigay ko sa iyo yun, 7 out of 10. But a 10 out of 10 performance ang kailangan ibigay ng RSG Philippines para makuha nila ang laban na to, being led by Lights Khalid but Smart Omega not leaving behind. Casters, pasok. Wala nang mabibitin dahil final game na ng match number 1. It's a battle of Smart Omega laban sa RSG Philippines. Gusto ko yung sinalubong natin ang week 8 agad-agad Oo. with a game number 3. Ang aga talaga. Di Pero ba? hindi. Habang lumalalim ang gabi, mas lalong nag-iinit ang ating mga teams. Yes. At 10 out of 10, sabi nga ni Hans, ang kailangang maging performance dito ng RSG Brigida. Oo, isipin mo rin na huling binitaw na idea nung ating Infinite Dream tambayan dito ay yung bilis ng wave clear na pwede nating asahan Ang from bilis. both of these teams. At mukhang para sa parehas ay napakabilis. Kasi kung may Lilia man dito sa Smart Omega, merong Khalid sa Na side ng rope, no? RSG. So, paano na lang nila ipapawork ang rotations dito? Kasi mukhang hindi naman plano ng RSG yung todong panggugulo kay Andorro. Exactly. It seems like yung mabilisan talagang rotation towards the sides, shutting down probably yung Lunox ni Jom na 2 games nang nagwawala ang idea dito ng RSG. And nakita rin natin yan, di ba, na after the draft, na yung early to mid game ay nasa side ng RSG Philippines. And check na check yan for me. Yep. Especially na Rome po, by the way, ulit itong Khalid na ito. Oo. Kaso nga lang, lately nakikita natin yung somehow na-abuse talaga yung power. Kahit nasa gitna, Winter Crown ka dyan, mag-quick sun guard dyan, okay lang. Oo. Walang pwedeng kumitil sa'yo. Pero, in the early, pwede pa rin naman na mas top agad to ng bagong barangay. Pero paano nga ba nila dedepensan yung ganong klase na sobrang fast-paced na laraban na gustong gawin sa kanila ng RSG? O, kanina nga lang, nasa top 2 si Light eh. Tapos, diba? ngayon nakikita na naman natin siya na nasa bottom lane. So, mabilis ang rotations talaga ang naipapamalas ng RSG utilizing this Khalid Roam. Pero kung say, masa-survive niya ba ito? Kasi mukhang tinatlo dito sa kanyang lane sa ilalim ng Torre First Blood ang Smart Omega. Tatlong nakaabang para sa mga bagong barangay. Tapos tatlong blades ang kinailangan to secure his kill. At ngayon, para sa Smart Omega, kapabilisan pa rin ng rotation. Oo. Eh di pabilisan ng pick-off yung gagawin namin. Binabaharan talaga. Kung gusto ng RSG na slightly i-deny dito Oo. ang early for Jom, sabi ata ni Andorio ay hindi, sisiguraduhin kung nasa kamay pa rin niya yun. And maski ang turtle ay masisecure dito ng Smart Omega kahit pa RSG yung nagsimula nun kanina. Tsaka ngayon, habang sinisimulan yung turtle, yung kabilang mata ko, nandun sa may minimum. Nahati na. Oo. Ang lalim kasi nung ikot lagi ni Jom, na yun to yung nakakahanga for him. Sobrang tapang, but at the same time, sobrang high risk and high reward. Yes. High reward din yung mga pwede niya kasing ma-delay, ma-deny, mapatay doon. And most especially, nabigyan ng isang beses tong si Kusei, sobrang magiging worry na siya dito sa environment niya. Oo, hindi naman dinadaan sa sobrang kills kung kills lang, Oo. teamfight kung teamfight dito ng Smart Omega. Hindi. Napakaano lang eh, pili lang talaga ng mga gusto nilang simulan dito sa early. Yung unang kill kontra kay Kusei. Matapos nun, yung objective lang sa Turtle, sa buyout para rito sa kanila. For RSG, ay hindi yata natin nakikitang nasusustain nila yung intentions na Hindi. dala-dala nila early into this game. Yeah, pero ngayon para sa Smart Omega, gusto naman nila yung ganong klase ng mga sitwasyon. Makikita pa rin naman natin dito ang mga pag-abang. Ito yung in-expect natin pag merong mga gatot Ayan catcha. naman. Ito na naman! Hindi na yata makakahanap ng way out noon si Kusei. Kahit paanong timing ang gawin mo, kahit paanong tipid mo ng Spear of Misery, grabe dito. Ang
sasama ang tambalang Jomen Andoryo sa paggang sa kanya. Ibang Chakno connection pala yung kailangan nating abangan dito. Oo. Is the Jomen Andorio connection na na-activate. Tapos sa may bandang baba naman siya. Ang dami niyang mga pinagdadaanan, ang dami niyang pinupuntahan, pero ang dami rin palang nangyayari sa top lane natin. Ito, kasama na ng ibang mga members ng RSG. Sinamahan na si Kusei. Pero kung kanina pa natin nararamdaman na gusto namang mag-trade ng RSG dito sa bottom lane, ay parang hindi pinapadali ni Ryota yung kagustuhan nila na yun. Kasi siya nga naman ang isa sa mga pinaka-ayaw mo sanang i-attempt for a pick-off kung ikaw ang RSG. At mukhang talagang kinumit na nila doon ang pagkakapatumba kay Irad. Hindi na nila patatakasin pa si Libor. Isusunod pa nga ba nila dahil tatlo pa naman silang narito pero nandito na rin si Aqua. Netherrealm ay hindi naman yata basta-basta ikakasaka. So nga lang si Kusei papasok na rin. At dito na yung Revitalize ay mapapagamit na rin para kay Jack Mamba. Pero naiwasan doon ang Raging Sandstorm at si Ryota doon ay nakabalik pa. Andoryo, makahanap pa rin yata din ng mga pwede niyang bigyan. Pero ang kukunat kasi ng mga miyembro ng RSG. Pero sa dulo ay mapapatumba pa rin si Libor. Grabe yung superhero landing nagsimula para kay Chakno, tapos humawi ng bangs. Ay, kalbo na nga pala siya. Ay, wala na. Oh, pero sabi niya wala nang babalakid, wala nang kakarang doon sa vision namin. Pero look at that for Smart Omega. Ang daming naging pulahan doon. Tinitingnan ko maigisin ka pa liliko, Chakno. Pero hindi pa rin siya namatay. So far para sa RSG, medyo nagiging cons nga ng kabilisan at kung saan napupunta si Light is napapabayaan yung ibang mga linya. Hindi siya nakakapag-stay at one place at a time, which means ang Smart Omega naman ay libre to visit one place at a time. Kasi ganun din kabilis ang Smart Omega. Oo. Humabol kung tutusin Yeah, no? sabi nila kung nasa baba ka ngayon, magpabilis lang tayo dito sa may bandang top. And yun yung pinakauna pa nilang nabasagan na Torre. And by the way, ngayon, is yung turtle, sinisimo nila, walang contest na magaganap from the side of the Raiders. Grabe, kahit pa Moscow ang hawak dito ng RSG, may kita pa ulit natin ang deny ng Smart Omega sa kahit katiting na push lang Ayaw nila. sa mga tore na hawak-hawak. Kahit konti lang, pero ayaw ng Smart Omega na ibigay yung ganong klaseng advantage na pakipagsilip nga, pinagdadamot nila Teka lang, tas si Aqua dito sa gitna ay talagang hindi rin tinatantanan ng pagsasanib puwersa ni Chakno at ni Ukir na pagbalik na Ukir dito para sabi, okay, Okay na. ano na to, talagang sobrang agresibo na ulit yung magiging laruan ng Smart Omega. Sabi niya, we're Okir. Okay. And ngayon, sabi na, okay, copy that. Para sa Smart Omega naman ngayon, na nakikita natin paunti-unti, hindi nga paunti-unti, yung malakihan na ginagawa nila na effect of ganito. Katulad na lamang noon, diretso ang one charge, tapos masakit na rin pala yung damage. Chakno rin, mahahabol pa doon si Kusei, kaya naman tutumba na siya. Ngayon naman si Libor, kakayanin niya ba ito? Apat-apat ang kanyang sinasalo, Netherrealm na force out na. At mapapatakbo na lang ulit ang RSG. Binababaran ng Smart Omega yung mga, kumbaga yung mga areas na akala natin dapat kontrolado pa nila. Lahat sa mata nila ay green flag. Pero isa sa red flag sa kanila pag na-activate yung Raider Red. Pero ito, go signal para sa kanila. At sa kailaliman ng Torre ay na-pick off pa din si Irad. Wala nang takas, wala nang tatakbuhan. Kahit pa mag-enhance sort out, talagang sinalubong lang yung Tempest of Blade tsaka yung mga Glooms. Enhance everything na yun, Brigida. Pero kahit ibinigay lahat, nakikita natin, binibigay din kasi ng Smart Omega yung lahat-lahat sa laban na to. Makakakita tayo sana ng magandang survivability and layer para sa RSG. Pero bakit hindi ba ito nangyayari? Kasi yung ginagawa ng Smart Omega is nagmamabilis, they're keeping Aqua at bay, and they're keeping them at bay at in the dark. Dahil nga nakikita natin yung mga pagwawalan niya dito ni Chakno sa superhero landing niya. Tsaka first item pa ni Ryota dito yung si Halbert. So, imagine mo na lang kung ano ang kinakaharap na sitwasyon at kalagayan dito nila ni Bor, nila Light Even kapag ka nag-a-attempt sila ng e-fight. So, sobrang hirap hulihin ng isang Graka, to be honest, lalo pag nagpa-power of nature siya, di ba? Dumidikit-dikit lang sa mga kalahi niya dito, yung mga bato-bato sa gilid na yan. Pero ngayon, bato-bato lang ng konti ng Guardian's Barrier, wala namang tatamaan, pero nakita niyang may nagtatago walang tatlo dito. At nakuha pa ba? Hindi naman nakuha na nila. nakuha yung Lito Wanderer dito ni Andorro. RSG ang makakasecure noon. So for this second or third and last turtle objective na naman, ano kaya magiging plano? Kasi ang sakit na pala! Ang damage na naman nagmumula rito kay Jove. Ang Netherrealm ay napilitang gamitin para muli kay Aqua. So napakaraming resources muli ang natanggal para sa RSG. Pero meron pa silang gustong ilaban. Ukir kaso makaka-black shoes! Nabuhay pa rin doon! At na-isolate si Libor! Kaya naman siya yata magiging kauna-unahang casualty ng teamfight natin! Ginagawa nilang stoplight dito si Aqua pag na-activate yung Netherrealm. Red yan, bro. Bawal tayo gumalaw, bawal tayo gumaw. And once the red light
is up, once the Netherrealm is up, siya ka pala mag-go ngayon ng Smart Omega. At hindi lang yun, sobrang fluid, sobrang seamless yung ginagawang connection dito ni Okir pati ni Ryota na all throughout the round. Kahit sila yung puruhan, kahit sila yung targetin, especially Okir, Yes. isang black shoes out lang, mamba out agad ang Smart Omega. Ito yung literal na agresibong gameplay ng Lilia na gustong-gusto mo talagang sulitin. Oo. Lalo pa at hindi pa naman natin nakikita Wow. ang nata-timing ng RSG yung mga isang bagsakang burst damage, especially from Irad. Kasi at this point, parang sobrang denied ni Irad ng magandang early game eh. Lahat eh. Speaking of ng early game, teka lang, hindi pa na tayo nakakapagpasahan. Pinagpasapasahan na naman dito ang mga buhay ng RSG. At sila ay mukhang isusunod pa rito. Naabutan pa anong damage mula kay Jom. At papaano na lang dedepensa ang mga Raiders kung dinidire-diretso na ng Smart Omega. Grabe no, ini-explain na po pa lang, nandito na agad yung PowerPoint presentation, parang Smart Omega nagmamadali, pinipresenta ang kanilang mga sarili. Gusto nilang yata i-perfect 10 yung game na ito, 10-0. By the way, ang ating kill score, hawak ng Smart Omega yung buong lead sa laban na ito. Pero for RSG, nandyan pa rin naman yung glimpse of Oo. hope, proper layering na inaantay-antay pa rin naman natin hanggang ngayon. Grabing version to ng Smart Omega. Anong Smart Omega timers? Smart Omega timers. Hindi na namin papansinin ang lahat ng yun! Kasi isang bagsakan pang bibigla, pang burst down, at pag-uubos yata ang gustong gawin ngayon ng Smart Omega kontra dito sa mga Raiders. Natumba ang dalawa at wala pang nagiging kapalit. Ngayon ay si Jom pa lang. Siyang namumula. Makakatakas pa ba dito si Ryota? At mukhang tatanggapin na lang niya na hindi na siya makakaligtas pa. Pero nandoon pa rin. Ramdam ang agresibong Smart Omega. Pero yung ganong klase na pagkakapitalize sa mga pag-overextend, pagpapunish sa Smart Omega, yun ang kailangan ngayon ng RSG. Kakasabi pa lang natin yung glimpse of hope ngayon, nagkakaroon Oo. ng flicker of hope para sa RSG. Ngayon yung mga Raiders, unti-unti na nilang nakukuha yung mga damage na gusto nila. Especially looking at the items right now. May glowing one na rin by the way dito si Aqua. So kahit Yes. pa paano, nakakasabay na rin siya in terms of damage. And of course, ngayon, yung damage na inaasahan natin na manggagaling sana kay Irad, ay unti-unti na rin naman nilang nabibuild up. Pero ang Yep. problema, sobrang laki kasi agad nung gap nila. Oo. Jungle to jungle, gold to gold. Yes, matinding paghahabol pang kinakailangan natin makita from Kusei. Habol sa net worth, Oo. habol sa items. Pero yung habol sa mapa ay pero medyo tricky part for them. Yes. Kahit pa ito ay isang Moskov na iisipin mong ang dali-dali lang sanang mag-split push. Hindi Oo. mo mawala yung mag-maximize. Parang, pre, pwede ka dito. Pero hindi. May link kasi. Oo. At ang bibilis talagang humabol dito ng mga members ng Smart Omega. At this point, nakakapulot lang din ng lightning truncheon dito ni Jom ay napakahirap lalong saluhin ng RSG definitely yung magiging damage output. Lalo kung pagka dinesisyon na naman nilang gulatin ulit, katulad na nakita natin kanina, di ba? Pasok second in, Andorio, tapos biglang ginulat na lang ni Jom with that Chaos Assault. Si Andorio pa nga yung nagiging starter ng laban, yung Diba? Tempest of Blades. Hindi si Pero Chakno. hindi na si Chakno yung nangunguna, si Andorio na. Pero sa ngayon, Smart Omega makakasecure muli ng objective. It's going to be the second Lord para sa laban na ito. Actually, ang hirap pala nun, no? Kapag nangyayari ng paulit-ulit yung si Andorio nga ang nagsisimula. Kasi naka-Warcry nga naman siya. Oo. So, Kung ikaw ang raider, Oo. talagang some way naman, pwede naman nilang kontrahin yun. Kaso ang problema nga, the pressure is real. Timing. Kailangan din nilang bantayan yung proper layer and at the same time to ensure the survivability of Aqua. oo, tsaka yung Nether yun Oo. talaga. Kasi si Aqua talaga yung parang may hawak ngayon ng bola para sa RSG to survive. Kailangan lang nila ma-retain yung position nila to sustain and of course na ma-ensure na hindi muna sila mamatay para mabigay nila pabalik. Yung Sandstorm man yan, yung mga Spear man yan, yung mga Sibat. And especially ngayon na hindi pa tayo nakakita na magandang play from ni Boris Arlot. Tsaka ang tapang ng Omega, kung isipin mo na pinipili nilang ilaban yung or ipwesto yung mga sarili nila sa very final slashable areas. Oo. Yung hindi mo sobrang ginigilit Tama. na yung sarili mo kasi lamang naman talaga ang Smart Omega. Exactly, they like living life on the edge pa talaga. Ito yung kanina man na sinasabi, kung kanina ang RSG, they eat pressure for breakfast. Ang Smart Omega naman, they want dangerous positions para dito sa laban nito. Talagang Yep. hinahain nila yung sarili nila, knowing naman na may mga angkin naman nila, mga innate talent sa pwede Oo. pantakas. Pero may takas pa ba? At kaya talaga nilang maka-out kapag medyo naging unfortunate ang takbo ng mga laban. Pero ito Ito! yata ay mas unfortunate pa sa mga Raiders kasi binigla na naman din sila ni Big J. Dalawa ang tumba at magiging tatlo pa. Kaso nga lang si Andorio mababawian yata ni Kusei. At ngayon ay meron pang natirang Netherrealm pero parang nabura na lang agad-agad. Revitalize mula dito kay Chak Mamba and Jom. Makaka-killing spree pa. Kakayanin ba nila itong depensa? Tatlo para sa dalawa, maglalaban para dito sa final round natin. RSG, nandiyan pa naman ang pag-asa. Ginulat na naman kayo sa Assault Order of Brilliance. Lahat na! Ilista mo! Aqua is down! Pero makakadepensa pa ba? Si Kusei may mga minions pa para sa side ng RSG pero pinanggigigilan na ng barangay. Kaso nga lang si Chakno nabawian pa so mukhang out na muna ang call. Umawat na muna dito
Ito na, may Rose Gold Meteor naman na rin na nabili si Kusei Oo. dito at isang item na lang ang kanyang kulang. So, ramdam mo naman na yung damage paunti-unti na bubuo na pero just the same. Isang item na lang ang kulang kay Jom na currently 717 ang standing on this Lunox. Grabe, no? And imagine yung Lunox na to, puro pasugod pa yung ginagawa. Oo. Simula kanina, si Andorio namatay man, pero si Joe, nakita nyo kung paano siya pumosisyon. Oo. Naka-double kill pa nga. And ngayon, by the way, hindi na naman siya nagtatantaan. Ngayon, umaatake sa Lord. Members of RSG, ang laki na naman ang problema nila. Kailangan balansehin yung wave. Kailangan din mag-abang. Ang dami nilang kailangan hati-hatiin ngayon to divide and conquer yung pwedeng maging battle sa Lord. Tricky lang to tansyahin kung ikaw ang RSG kasi nandyan yung mga glooms. Kahit pa na-reveal yung ng Magic Sentry, yung tinatambayan nila Chaknu, not for long naman yan. Kasi mag-Avatar of Guardian lang din siya, papunta sa kung saan man niya gustong magtungo. At mabilis ang Lord na nga ito para sa Smart Omega. Ito na nga yung sinasabi nating Avatar of Guardian, mukhang mapapag-iwanan pa kasi Light nasundot dito na Andorio at mukhang bawasan ng isa ang RSG para dito sa susunod na depensa. At hindi yata abot, o depende. Ay, matagal pa kasi magsuspon yung Lord Matagal pa. Sa 44 pa. Pero ngayon, bago natin antayin yung Lord, antayin muna natin paano nga ba didepensa ang RSG kasi ngayon nakaangat lahat ng minion wave para sa Smart Omega. Nag-aabang-abang. Andyan na nga lang din ang pang-delay. Nandyan ang pang-clear wave. Pero ang problema, ito na nga yung Lord na Okay. sinasabi natin. Abot-abot. Hindi rin pinwersa muna ng Oo. Smart Omega. Respetado na nila yung kakayahang dumepensa na rito ng RSG. Nasa punto na tayo na kahit 15 minutes lang ito, yung mga crucial na members ay hawak na halos yung mga items Oo. na necessary. Kailangan muna nilang i-acknowledge. May pangsagot na to eh. Kailangan muna natin ng proper layer. Kaso nga lang, wala nang flicker dito si Nibor. Oo. Paano ngayon yung mga pambibigla? Kinumpog pa si Rad at sinalubog yung mga nasa likuran. Ngayon ay isa-isa na nawawala ang mga miyembro ng RSG at talaga namang nagwawala na si Joe with a triple kill. Isama mo na ang pase and Smart Omega takes the win! Hindi binigyan ng pagkakataon pumawi. Smart Omega secures the score laban sa RSG. A 2-1 score para sa first match of the day. Nakita lang nila ang oportunidad.